Narito na ang mahahalagang balita mula sa PNA Headlines. Isinulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang posisyon ng Pilipinas sa mga usapin sa ASEAN Summit in Malaysia. Partikular na panawagan ng Pangulo ang mabilis na pagbuo ng COC na inaasahang pagresolba sa tensyon sa South China Sea. Ang detalye mula kay John Dalistan. Nananawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga lider ng ASEAN na pagtibayin agad ang isang Code of Conduct sa South China Sea. Sinabi ito ng Pangulo sa plenary session ng 46th ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia ngayong araw. Sa kanyang intervention, sinabi ni Marcos na kailangan ng COC para mapanatili ang kaayusan at maprotektahan ang mga karapatang pandagat. Isinulong ito ng Pangulo sa gitna ng tensyon sa South China Sea dahil sa agawan sa teritoryo sa pagitan ng China at iba't ibang bansa. Mahigit 2 dekada nang may negosasyon ng ASEAN at China para sa pagbuo ng Code of Conduct. Ayon kay Marcos, dapat pagtuunan ng pansin ng ASEAN ang pagpapanatili ng kapayapaan, seguridad, kaunlaran at katatagan na may pagsunod sa pandaigdigang batas. Hinihimok din ni Pangulong Marcos ang mga kapwa pinuno na humanap ng solusyon sa climate change. Pinakamalaking hamon para sa ASEAN ng climate change na makagulo sa mga komunidad at food supply chain sa rehiyon. Aniya, halos kalahati ng populasyon ng ASEAN ang nanganganib dahil sa epekto ng climate change. Bilang host ng Board of Fund for Responding to Loss and Damage, patuloy na pananawagan ng Pilipinas ang pagbuo ng scientific at evidence-based na solusyon sa mga epekto ng pagbabago ng klima. Layunin ng Loss and Damage Fund na bigyan ng tulong pinansyal ang bansang pinakaapektado ng climate change. Bukod sa climate change, sinasabi ni Pangulong Marcos ang eksklusibong kaunlaran at pamumuhunan sa tao bilang paraan ng Pilipinas sa pagsuporta sa mga layunin ng ASEAN. Iginit niya na kailangan ng mga manggagawa sa rehiyon ng sapat na kakayahan, proteksyon at oportunidad. Suportado rin ni Marcos ang pasya ng ASEAN na huwag kontrahin ang mga bagong polisiya sa taripa na ipinatupad ng Amerika. ASEAN has always been an outward-looking community, guided and anchored by a common set of values, our love for peace, and concern for the welfare of our peoples. Let me thus urge all member states to remember that to meaningfully engage our partners, we must advance these values and interests, sensitive, of course, to our external partners' respective strengths and challenges. Pinuri rin niya ang gobyerno ng Malaysia sa pakikipag-ugnayan nito bilang ASEAN Chair sa kaayusan ng ekonomiya ng rehiyon. Ang Pilipinas ang hinirang na magiging host sa susunod na ASEAN Summit 2026. As we support Malaysia's ASEAN chairship in 2025, we stand ready to build on our shared achievements and sustain momentum until 2026. Para sa PNA Headlines, ako si John Dalistan. Tiniyak ni Transportation Secretary Vince Dizon na unahin ang EDSA busway at iba pang pampublikong transportasyon sa gagawing rehabilitation ng EDSA simula June 13. Ayon kay Dizon, prioridad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kapakanan ng nasa 200,000 commuters na gumagamit ng busway araw-araw. Uunahing ayusin ang inner lane ng EDSA kung saan dumadaan ang EDSA Carousel. Magdadagdag ang EDSA Carousel ng 100 bus para maengganyo ang publiko na mag-commute. Sa MRT3, tatanggalin ang mga X-ray machines para mapabilis ang daloy ng pila na sasakay sa tren. Plano ring damihan ang mga tren na babiyahe at magkabit na dagdag na bagon. Sa panig ng Metropolitan Manila Development Authority, pinaplanong magpatupad ng odd-even scheme para mabawasan ang mga sasakyang dumadaan sa EDSA mula sa June 16. Ayon kay MMDA Chair Romando Artes, ipinagbabawal sa EDSA ang mga sasakyang may plakang 1, 3, 5, 7 at 9 sa Lunes, Miyerkules at Biyernes. Bawal naman sa Martes, Huwebes at Sabado ang mga sasakyang may plakang 0, 2, 4, 6 at 8. Samantala, gagawing libre ang toll sa bahagi ng Skyway Stage 3 na tumatawid sa EDSA. Ipagbabawal sa EDSA lahat ng provincial buses, trucks at iba pang malalaking sasakyan malibang tuwing alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga.
Magsasagawa ng mga clearing operations ang MMDA sa mga mabuhay lanes simula sa susunod na linggo. Plano ring magbukas ng exclusive motorcycle lanes. Pinaigting ng National Capital Region Police Office ang kanilang police visibility para mabago ang pananaw ng taong bayan sa estado ng kaligtasan sa Metro Manila. Ayon kay NCRPO Police Chief Major General Anthony Abirin, magdideploy ng dagdag na pulis simula alas 4 ng umaga imbes na alas 7 ng umaga. Ito'y para maipakitang maaga pa lang makikita ng mga papasok ng trabaho na nakabantay ang mga pulis sa kalsada. Sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na batay sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pinapaigting ang presensya ng kapulisan para makita ang koneksyon ng trabaho at statistics ng kapulisan sa pakiramdam ng tao. Sa kabila ng pagbaba ng crime rate sa Metro Manila, negatibo umano ang pakiramdam ng publiko sa kaligtasan nila. Sa tala ng NCRPO, bumaba ang crime rate sa Metro Manila ng 23% sa nakalipas na 6 na buwan. Paniwala ni Abirin, hindi ito alam ng taong bayan dahil sa kakulangan ng impormasyon at pagkalat ng fake news. Kaninang umaga, permanenteng ipinakalat ang mahigit 1,600 pulis at force multiplier para mag-ikot at magbantay sa paligid ng Metro Manila. Sa balitang kalakalan, namahagi ang Philippine Charity Sweepstakes Officer PCSO ng relief items na tinawag nilang Charitimba or Charity Pail sa mga residenteng apektado ng pagbaha sa Datupiang, Maguindanao del Sur. Ayon kay Office of Civil Defense BARM Regional Director Joel Mamon, pinangungunahan ng PCSO ang pamamahagi ng mahigit 2,500 timba na may relief goods sa mga evacuation centers sa lugar noong linggo. Bawat timba ay may lamang bigas, delata, instant noodles at inuming tubig. Inilipad ang mga ito ng C-130 plane mula sa Villamor Air Base at pinamahagi sa tulong ng mga sundalo. Inaasahang magpapadala pa ng karagdagan tulong mula sa iba pang ahensya ng gobyerno sa mga susunod na araw. Samantala, magpapataw na bahagyang dagdag at bawas sa mga presyo ng produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis sa Martes ng umaga. Tataas ng 10 sentimo ang presyo kada litro ng gasolina. 20 sentimos naman ang rollback sa kada litro ng diesel, habang 40 sentimos ang bawas sa presyo ng kerosene. Ito na ang pangalawang linggo na tataas ang presyo ng gasolina. Ayon sa Department of Energy, epekto ito ng paggalaw ng presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si William Theo, ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.